Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pangasinan, sa bayan ng Agno kung saan naglandfall ang bagyong Emong, matinding pinsala ang tumambad. Live mula sa Lingayen, Pangasinan, nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kari, balikan muna natin yung Agno. Ano yung latest update dyan? Kamusta yung sitwasyon sa kanilang lugar? Jester, sa unang pagkakataon nga ay nakakuha na tayo ng balita mula sa bayan ng Agno kung saan unang naglandfall ang bagyong Emong dito sa Pangasinan. At kahit na wala raw silang naitalang casualty, 7 barangay ang lubog pa rin sa baha. Panoorin natin ang naging sitwasyon doon. Nakatumbang puno ang sumalubong sa amin pagpasok ng bayan ng Agno sa Pangasinan. Halos bawat kurbada may nakaharang sa kalsada. Pagdating sa may tulay na ito, abot binti pa rin ang baha. Sa main road naman, mga poste ang nagtumbahan. Bagsak lahat ng poste sa kahabaan nitong Kayungnan Santo Rosario Road sa Agno, Pangasinan. Kung makikita nyo nga ay nandito nakahambalang lahat sa kalsada kaya may pagkahirap din sa pagdaan ang mga sasakyan. Wala tuloy kuryente sa buong bayan at pati signal damay raw. Ang problema posibleng tumagal pa raw ng 1 buwan bago ito maayos. Tiis-tiis na lang din tuloy sa init ang mga evacuee rito, gaya na lang ng magkapit-bahay na sina Rosaline at Romeo. Hindi pa po makauwi, ma'am, kasi ma'am hanggang dito pa raw po yung tubig. Gusto nga nila lang umuwi. Siyempre nag-aalala pa rin. Baka yung bubong lumipad na, gano'n. Ganyan din ang pakiramdam ng 80 anyos na si Lola Bella na mag-isa na lang. Kwento niya, kinakabahan na siya nang lumikas ilang oras bago maglandfall ang bagyong Emong. Parang malulunod na ako doon kasi kung babagsak yung puno ng tsisa sa buong bahay, matatamaan, mapipisa ako sa loob. Ayon sa MDRRMO, halos 400 individual ang inilikas sa Agno. Kinailangan namang magbangka para mamahagi ng ayuda sa mga isolated na barangay. Ang problema na lang, yung napasukan ng tubig. Yun na lang sa mga tabing ilog. Pwede pa naman sila mag-stay sa evacuation center. Sa Lingayen, kanya-kanyang suong pa rin sa abot tuhod na baha ang mga residente. May mga naka-standby ring bangka para sa mas malalalim na parte. Pati mga alagang baka, inilipat na rin muna sa mataas na lugar. Sa bayan naman ng Mabini, kita rin ang bakas ng pinsala ng bagyo sa kalsada. Lubog sa baha ang ibang mga bahay, habang ang bukid na ito nagmistulang ilog na. Jester, sa mga oras na ito, wala tayong nararanasang ulan dito sa Lingayen kung saan tayo nakatayo ngayon. Pero medyo makulimlim pa rin. And actually, buong araw, pabago-bago yung panahon, biglang bubuhos yung ulan, tapos sa araw at uulan ulit. Kaya dahil dyan, 20 bayan at lungsod pa rin daw ang lubog sa baha sa buong Pangasinan. At yan ang latest mula rito. Balik sa'yo, Jess. Patuloy pa rin kayo mag-iingat dyan. Maraming salamat. Nag-uulat live mula sa Lingayen, Pangasinan, Kari Cator. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.